Masaya ako. Ano, walang problema. Yun lang ang buhay. Pero ito, matindi. Bumawi si Senador Dante Marcoleta kay ah, Francis Pangilinan. Senador Kiko Pangilinan. Sinabihan niya, bakit hindi na lang yung committee niya ang kanyang ayusin? Oh, kasi ang committee na hinahawakan ni Senador Kiko Pangilinan ay sa agrikultura. Kasama dyan yung pagmisda, pagsasaka, pagtatanim ng mga basta agrikultura, yung kopras, lahat. Sinabi ni Senador Dante Marcoleta, bakit hindi na lang yung kanyang committee ang kanyang ayusin? Sapagkat napakamura ngayon ang mga palay. Talaga namang napakamura. Sabi nga niya kawawa yung mga magsasaka. Nagtatanim lang na lang sila para mabuhay, para may pagkain. Hindi na nagiging hanap buhay. Sapagkat mura nga Pero pag bumili ng abono, medisina, tapos babayaran yung mga taong magtatrabaho, napakamahal. Ano na ang nangyayari sa kabuhayan ng mga magsasaka? Iyon ang kanyang pinupunto rito. Bakit ang pakikialaman pa itong Blue Ribbon Committee? Ito ang may mandato. Tapos ang ilalagay pa niya ay yung dating ang dating ombudsman na nanggaling kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Yung ombudsman niya ay napakatindi ang korupsyon dyan. Conchita Carpio, ombudsman Conchita Carpio noong panahon nila. Yun ang gusto niyang gawing maging leader doon sa pinaplano ni Pangilinan na grupo ng bukod doon sa Blue Ribbon Committee. Ang gulo naiinggit sila o doon sa Blue Ribbon Committee na hinawakan ni Senador Dante Marcoleta kasi nagtrabaho na isang araw pa nga, 2 araw pa lang. Naiinggit ba sila o ano? Ito, pakinggan po natin si Senador Dante Marcoleta. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na-chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Sabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman, Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman talagang katakot-takot ang corruption niya? Pagkatapos sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis at walang corrupt dyan. Ako diretsahan ako Lalo yung particular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan. Sasakin ko yung statement. Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalat na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming.
Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Oho. Ito Totoo naman eh. Kawawa ang kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Tama yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na nagtatanim na lang para may makain. Pero anong ginagawa pagka binibili? Halos hingiin na lang. Napakamura. Hindi man lang sila makabawi doon sa kanilang mga gastos. Doon sa mga nagtatanim ng mga gulay, ganun din. Hindi mo malaman. Dapat, yun na lang ang ayusin niya. Huwag na niyang pakialaman pa yung Senate Blue Ribbon Committee na ang manukala ay magtatayo ng isa pang grupo. Ganon din si Lacson. Binalikan din siya ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya mayroong hamon si Senador Rodante Marcoleta sa inyo. Wala kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng kanyang pangunguna. Magdebate kayo. Makipagdebate kayo sa kanya. Sige, hamunin niyo siya. Naghahamon si Senador Rodante Marcoleta. Magdebate tayo. Patunayan ninyo na mas mahusay kayo. Senador Lacson, Senador Pangilinan. Kasi gusto nilang magtayo ng ibang mga grupo para mag-imbestiga. Ito, pakinggan niya. Tuloy natin yung video ni Senador Rodante Marcoleta. Subsistence farming. alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Ito pang buhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Oho. Di ba? Sa Yun daw kanyang proposal na yon ay nanggaling sa panukala ng isa pa Oo. na mag-create ng isang independent People's Commission. People's Commission naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman. Pwede naman kaming magdebate doon. Oo. Di ba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita, Sen. Kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan. Akala ninyo uurungan kayo ni Senador Rodante Marcoleta dahil veterano na kayo mga senador. Nagkakamali kayo. Hindi niya kayo uurungan. Siya ang naghahamon, magdebate tayo. Matindi yung kanyang binitawan. Talagang naninindigan siya na yung Blue Ribbon Committee ang may mandato na mag-imbestiga. Ano? Kung ayaw ninyo yung kanyang pamamaraan, sabi niya, pagdebate tayo. Yung mga nasa kongreso na kaon, hinamon din niya, magdebate tayo. Debate. Ayaw nila. Ewan ko nga itong mga ito, hinahamon ni Senador Rodante Marcoleta. Kung makikipagdebate sila sa kanya, abangan natin yan. Kasi sabi ni Lacson, kung aawayin ako, mag-aaway din ako. Hindi nang aaway si Senador Rodante Marcoleta. Sino ngayon ang lumalabas na ng aaway? Kayo. Sapagkat doon sa tuntunin, walang pwedeng mag-privilege speech pagkatapos maliban doon. Doon sa Blue Ribbon Committee. Sapagkat yung mga binanggit ni Lacson ay nabanggit na doon sa Blue Ribbon Committee. Anong gusto niyang palabasin? Para din lang siyang si Kiko Pangilinan. Naiinggit sila. Yun ang tamang termino. Yun ang tatakbo sa isip ng tao. Naiinggit sila. Kasi ilang dekada na sila dyan sa Senado.
wala namang, mahirap magsalita. Pero ngayon, bago yung nandyan, bagong senador, sabi nga niya, hindi nagpapasiklab, ito ay para sa katotohanan lamang. Yun ang sabi ni Senador Rodante Marcoleta.